Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong araw ng Webes gabi na. Alright, grabe mga news natin ngayon, mapapalitan na tayo. At matindi-tindi, marami tayong malulupit na news ngayon, meron mga nagkademandahan. Tapos, grabe na yung AI natin ngayon, matindi rin. At syempre yung mga news natin sa crypto. Grabe, so ayan, bago ang lahat mga idol, alam nyo na, palike ng ating video. No, palambing lang, palike ng ating video. At syempre, subscribe kayo sa ating channel. Mga idol, lalo na kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news update sa crypto, mag-subscribe na kayo. At mag-subscribe din kayo dito kay Clovis Gaming kasi baka dito ako mag-upload ng aking mga tawag dito, video ko. Nakala lang gaming yun, tapos pwede tayo magkwentuhan. Pwede ako mag-live dito eh. Ayoko kasi mag-live sa channel ko. So, kapag naka-subscribe kayo dito tapos naka-click yung notification bell nyo, ayan, naka-all, makikita nyo kapag nagla-live ako, no, sa game, sa laro ko, and then pwede tayong magkwentuhan doon. Pwede nyo ako tanungin kahit ano, pwede rin sa crypto, no, malapit na yan mga idol. So, ayan, bahala ko talaga mag-live ng gaming. So, subscribe kayo dyan kung gusto nyo ako makausap. Okay, kung ayaw nyo ako makausap, di ba? Okay lang. Na-subscribe pa rin kayo. Grabe naman kayo. So, ito na. Mag-update na tayo mga idol. So, grabe ito. Kilala niyo ba si Mark Zuckerberg? Sinong hindi nakakilala kay Mark Zuckerberg? Eh, lahat tayo is may Facebook. Okay? Mark Zuckerberg to pay social media trial. So, nagkaroon siya ng kaso rito. Meta CEO Zuckerberg arrive at a Los Angeles courthouse to testify in a case that could cost big tech billions. Naku, pwede siyang mag-fine o malugi ng billions dito. The lawsuits targets social media algorithm and allege harm to minors. Kasi syempre, alam nyo na yung Facebook natin. Alam nyo, sa totoo lang kasi yung Facebook kasi sobrang sikat niya. No? At kung titignan nyo dati at ngayon, wala na masyadong kita ngayon sa Facebook kumpara mo dati. Ang laki ng sahod dati sa Facebook mga idol. 'Di ba kaya nga lahat ng mga sugal gaming diyan lumabas 'Di ba? Tas kumikita pa sila sa Facebook. Pero ngayon, napakahirap na kumita sa Facebook ngayon sa pagkakaalam ko lang No, a ruling here could reshape the entire industry. So, yung kaso na to kay Mark Zuckerberg medyo malalim daw to mga lods, no? So, medyo aabangan natin kung ano yung mga sunod na mangyari dito. Pero grabe, no? Imagine ang dami nang ginawa ng Facebook, no? Yung restriction, ang dami na, konting ano lang, parang shadow ban ka. Alam niyo ba yung shadow ban? Yung shadow ban is kunyari ako, meron akong page. Tapos shadow ban ako ni Facebook dahil merong mga restrict sa akin. Nag-ano sa akin, tawag dito, nag-notif sa akin na meron akong ganito, ganyan, nasangkot yung comment ko sa ganito. So, masya-shadow ban ka nun. Ang shadow ban, ang epekto nun sa page mo is parang nagpo-post ka pero hindi na pinopromote ni Facebook yun. Hindi na kung dati kahit ako, itapan mo ko, konting post mo lang, lalabas agad sa ano ko habang nagba-browse ko, makikita ko na agad yung post mo. Kapag naka-shadow ban ka, hindi yun makikita, hindi ipapakita yun ni Facebook sa mga tao. Pero nandun yun, naka-post yun. Kumbaga, kung gusto ko makita yung post mo, pupunta mismo ako dun sa page mo. So, wala na siya sa algorithm para i-pop up yung ano mo, i-boost yung mga post mo pag naka-shadow ban ka. So, kahit na mga simpleng algorithm lang, mawawala na siya. So, napakalaking bagay nun, lalo na kapag content creator ka. Pero itong kaso niya rito, itong alleged harms to minors, medyo malalim to. Hindi natin alam kung ano yung mga reason kung bakit siya kinasuhan ng ganito. Kakakita ko lang kasi nito actually. So pag-aaralan pa natin to, magpa-follow up news tayo dito bukas. Okay, so hindi ko pa alam kung ano yung mga mas malalim na reason kasi sabi dito, pwede siya magbayad ng billions o magkaroon ng a ruling here could reshape the entire industry. Nako, medyo baka wag naman sana dumating sa point, no, na mawala yung Facebook. Ang daming malulungkot pag nangyari yan. Pag nawala ang Facebook, nako, mukhang magkakaroon tayo ng problema sa Pilipinas.
balak pa naman ng mga politiko ngayon, mga kampanya sa social media, sa Facebook. Paano ngayon yan pag nawala yung Facebook? Balik tayo sa TV. Sa YouTube. Oh. Paano ba naman yan? Oh, yan ha. So, grabe. Unang balita pa lang natin, mainit na. So, hanapin natin yung follow-up nito, mga lords. Medyo interesting yung news na to. So, bukas ng umaga, hanapan natin ng follow-up news yan. Okay? Nako, kung si Mark Zuckerberg, medyo hindi maganda ang araw. Elon Musk naman is maganda ang araw niya, no? Breaking, the Saudi Public Investment Fund has injected $3 billion into Elon Musk AI company through its new fund Humane. So nagpondo, no? Yung nag-invest yung Saudi Public Investment Fund, no, sa kay Elon Musk, no, sa kanyang company na XAI. So syempre, paldo-paldo si Elon, no? Malaking tiwala diyan, mga lods, sa mga ibang tao kay Elon. Maski ako, meron sa puso ko na yung etong X at magkakaroon ay magiging ano talaga to, yung everything app. Kumbaga, hindi pa ngayong taon kasi ilang beses niya na in-announce yun. Hindi naman siguro ganun kadali yun, so kaya siguro ngayon nangangalap siya ng pondo, no? Pero in the future, X will be the everything app, no? Ayun ang sa tingin ko diyan. Eto nga, sabi nga dito, kilala niyo ba to? Ito ang CEO ng Nvidia. Di ba? So sabi dito, before the world believed in artificial intelligence, kumbaga bago pa lahat naniwala sa artificial intelligence, Elon Musk bought the first supercomputer for it. Di ba? Kumbaga si Elon Musk, agad siya, advance siya mag-isip. Wala pang naniniwala sa artificial intelligence noon, pero bumili na agad si Elon Musk ng supercomputer para doon. At kanino niya binili? Ang nagkwento is si Wang Qinglei, hindi ko alam ang pangalan. So, pakinggan natin siya, mga idol. For this thing. When I announced this thing, nobody in the world. Nvidia pa rin yung may gawa nun pero kung sinong nilabas nilang Nvidia yun, walang naniniwala sa kanya o wala pang may interest doon. When I announced this thing, nobody in the world wanted it. I had no purchase orders, not one. Nobody. Oh, di ba? Walang gustong bumili. They wanted to buy it. Nobody wanted to be part of it, except for Elon. He was at the event, and we were doing a fireside chat about the future of self-driving cars. I think it's like 2016. Yeah, maybe at that time it was 2015. And he goes, "You know what? I have a company that could really use this." And I said, "Wow, my first customer." And so I was pretty excited about it. And he goes, "Yeah, we have this company. It's a non-profit company." And all the blood drained out of my face. Yeah, I just spent a few $1 billion building this thing. It cost $300,000, and the chances of a non-profit being able to pay for this thing is approximately zero. And he goes, "This is an AI company, and it's a non-profit, and we could really use one of these supercomputers." And so I picked it up. I built the first one for ourselves. We're using it inside the company. I boxed one up. I drove it up to San Francisco, and I delivered it to Elon in 2016. A bunch of researchers were there. Peter Beal was there. Ilya was there. There was a bunch of people there. And I walk up to the second floor where they were all kind of in a room, this smaller than your place here. And that place turned out to have been OpenAI. 2016. Wow. Just a bunch of people sitting in a room. Grabe, no? Hindi mo akalain na magiging ganun kalupit yung mga mangyayari ng panahon na yun, di ba? Pero syempre, sino yung unang naniwala sa kanya? Si Elon. Si Elon pa rin yung unang nagtiwala, no? At yung idea, sabi nga ni Jeff Bezos kahit may 10% kang chance na mangyari yung isang bagay na yun, na plano mo, kailangan lang is merong magtiwala sa'yo. Pagdating sa business, merong magtiwala sa'yo, may magpondo sa'yo, kahit 10% lang yung chance nun, magiging malaki yung chance nun pag merong agad nagtitiwala sa'yo. So, ang galing nung nangyari na yun, mga lord. Shinare ko lang, no? Kasi syempre si Elon Musk yan in speaking, nako, grabe to. Eto matindi. OpenAI just taught the robots how to hack. Grabe. So yung OpenAI, mga idol, tinuruan nila yung mga robot para mang-hack, no? Pero hindi
sa kasamaan, no? Parang hindi siya sa kasamaan. OpenAI just released EVM Bench. The goal, ano yung goal nito? Ba't nila ginawa yan o ba't nila tinuruan? Agents that don't find vulnerabilities, they exploit and patch them. Kumbaga, alam niyo yung mga company na nag-hire ng mga white hackers, 'di ba? Hinahire nila yung mga white hackers para tignan yung system nila kung merong vulnerability, kung merong loophole, kung merong bug, kung merong pwedeng paraan para ma-hack, 'di ba? At once nagbabayad sila noon ng ganun. Kumbaga magbabayad pag meron kayong nakitang loophole diyan, vulnerability diyan, babayaran namin kayo. Ginawa ng XRP 'yon, ng Ripple 'yon. Dati, ewan ko ngayon kung ano nangyari, pero alam ko ginawa nila 'yon, parang ano 'yun parang bounty. O sige, kung sino makakita ng mali dito sa system namin, babayaran namin. Ganun yung ginawa ng Ripple. So, ganun 'yun, no? So, ito yung goal nila. No? Agents that don't find vulnerabilities, they exploit and patch them. From passive readers to active defenders. So, i-depend nila yung system. No? Kapag merong mali dyan, aayusin nila. They patch them. Ayan, no? The 100 million bridge hack is about to go extinct. No? Kumbaga, yung mga nahahack ngayon, no? Limbawa, ito nga, yung Ronin. Di ba yung Ronin? Nahack yung Ronin. O, sabi pa rito, bye-bye Lazarus Group. Kasi nga, Lazarus Group yung pabalitang ng hack sa Ronin noon. So ngayon, once na meron ka na nito, yung EVM bench na yan, yung ginawa ng OpenAI, at nasa system mo siya, once na makita sila ng mga pwedeng i-exploit, they patch them. Inaayos agad nila yon. So wala nang butas yung mga hacker para lusutan yon, di ba? So ang tindi nun, di ba? Ang galing. Wala nang buhay yung mga hacker. Paano ba naman yan? No? Tinalo na sila ng AI. Grabe yung news natin ngayon. Ang titindi. No? So, ayan yung sinabi dito. At kung ito mangyayari, syempre, maganda. Hindi ko alam kung may bayad. Syempre, mahal yan. Kung sakali lang. No? Kumbaga, sige, pabili kami ng EVM bench. Lalagay namin sa system namin. Di yun. Parang si Jarvis, may butas doon, patch niyo 'yon. May pwedeng pasukan yung hacker doon. Di ba? Ganun 'yun. Ang tindi na ngayon ng ng mundo. Ang bilis, no? Ang bilis mga idol. So ito na. Speaking, no, yung mga AI robots, ito kasi kaka-post lang ni Elon Musk, alas 4 ng hapon, pinost ni Elon Musk, sabi niya, in case you miss it, the first time around. Kasi pinost to ni Elon Musk mismo. Ayan, account niya noon Sabi niya, the most likely outcome is that AI and robots make everyone wealthy. Binalita ako kasi ito noon dati. Binalita ako ito noon. Tapos may follow-up news tayo dito. Matindi rin yung follow-up news natin dito noon. Pero ito yung pinost ni Elon Musk noon, no? Na yung AI and robots pwedeng gawin lahat ng tao na mayaman. In fact, far wealthier than the richest person on earth. No, kumbaga lahat na mayayaman. Posible kaya 'yon, mga idol? By this, I mean that people will have access to everything from medical care that is superhuman to games that are far more fun than what exists today. Kumbaga parang sinabi nila yung medical care, no? Kumbaga, yung mga may sakit ngayon, kumbaga sa tala, mga may sakit sa tala, 'di ba? Kapag may tulong na ng AI robots, yung medical care na matatanggap nila is superhuman na, kumbaga hindi na normal. Kumbaga may halo ng mga nanobites. Hindi ko alam. May halo ng nanotech yung panggamot. Na kumbaga syempre kahit na wala kang pera, kung ganun yung healthcare mo, yung medical care mo, 'di ba? Hindi mo naiintindihin yung yung katawan mong 'di ba? Lagi ka nang gumagaling. 'Di ba? Parang ganoon. Tapos yung syempre importante yung mga games. 'Di ba? Ma-experience na natin yung katulad ng sa Ready Player One. Napanood niyo na ba Ready Player One? Matagal na hindi ko na 2015 ata yung Ready Player One 2018. So yung Ready Player One na game, napakaganda nito mga idol, no? Parang realistic to Ayan, no? Parang ganyan siya. Tapos mapupunta sila sa mundo
Yung mga sila mismo yung makikipaglaban, parang ganyan, no? O, ano yung karakter mo diyan, sino ka diyan? Tapos sa loob niyan, pwede kang mag-earn ng money. Diyan sila kumikita eh. No, so naglo-loot sila, yung loots binibenta nila, nagpo-purge sila ng item. Tapos basta mga ganun. So doon sila kumikita, binabayaran sila ng cryptocurrency. Hindi ko alam kung crypto, nakalimutan ko na. Basta binabayaran sila diyan. So sa future baka ganyan yung mangyari, di ba? So yung games, naglalaro ka na lang, tas kumikita ka pa. Hindi ko lang alam kung ano yung mangyayari sa tao nun pag ganun, no? Mangyayari kaya sa lifetime natin yun o patay na tayo bago mangyari yun? Matutuklasan kaya yung ngayong sa lifetime natin Kasi ako, tanda na ako, 78 na ako eh. Siguro, mga 30 years na lang yung buhay ko. Mga 108 kasi yung alam ko mabubuhay ako eh. So, sa tingin nyo kaya abutan pa natin yung parang matuklasan yung isang gamot o something na gagawin sa iyo para medyo humaba yung buhay mo, no? Mag-heal yung mga sakit mo sa katawan, yung mga ganun, no? So, kasi ang bilis na ng technology natin ngayon eh. We do need to make sure that AI cares deeply about truth and beauty for this to be the probable future. So, ang ganda ng vision ni Elon Musk pagdating sa technology natin at sa future. So, saludo diyan, mga idol, no? So, bago yan, ito na nga, mga lods, no? Ito pala muna. BlackRock deposits Bitcoin. Bago lang to, kanina lang tong umaga. Mga alas 12 ng tanghali. BlackRock deposit Bitcoin to Coinbase. BlackRock just deposit approximately 2,494 Bitcoin worth of $168.39 million a few moments ago. So, anong gagawin nila? Ba't din nila dineposit yan dyan? Ibibenta ba ng BlackRock yung mga yan? Mga idol, ano sa tingin nyo? Grabe, pero ito, para sa akin, bullish yung news na to Isang beses pa lang nangyayari to sa buong mundo o sa buong cycle ng crypto, no? Yung 5 beses nung 2018 nangyari yan. 5 beses na consecutive months na negative tayo. Ayan, nung 2018 simula August hanggang January negative tayo dyan. Pero after ng 5 sunod-sunod na buwan na yan, 5 sunod-sunod din nung 2019 ang positive. Nakita niyan? 5 sunod-sunod na negative, ang kasunod 5 sunod-sunod na positive. At ngayon, nasan tayo ngayon? Ngayon is nasa pang-5 buwan na tayong negative ngayon. Pang-5 buwan na. Ayan, simula nung October, nakala natin is October, negative. Yung Moonbember, nakailaan na November, kala natin Moonbember. And yung Bullsember, na December, kala natin ganun mangyayari. Ayun yung unang 3 binigo tayong lahat. January and February ngayon, pang-5 buwan na natin. So, sa tingin nyo ba, kung magiging negative ulit ang ating February, ang March, April, May, June, July natin ngayong taon is magiging green, no? Ayan. Anong masasabi nyo ngayon, mga idol? Sabi nga dito, Bitcoin has only done this a few times before. The last time Bitcoin stayed red for 5 consecutive months, a strong bullish pace followed soon after. Will history repeat or no? Or the Bitcoin will do a 10 consecutive months red. Patay tayo dyan pagka ganun, mga lods. Ano masasabi nyo dyan? Diba? 5 negative, 5 positive. So, pwede mangyari yun, simula March. So, magandaan nyo na lang yan, mga idol. Ripple ETFs hold 1.17% of XRP market cap according to the data from Celsius. Wag yan, yoko yung news na yan. So, ito na lang tayo. Brian Armstrong says market structure is making great progress, no? Ito yung clarity act natin. Mamayang alas 10 ng gabi, may meeting po sila, no? We are closing in on a win-win-win scenario, sabi dito ni Brian Armstrong.
Progress on regulatory framework is accelerating. The target, a win for crypto, a win for banks, a win for the American consumer. The gap between Wall Street and DeFi is officially closing. So, alam nyo na to, no? Yung ating Clarity Act is napakalapit na yan. Ayan lang, isa yun sa mga inaabangan natin. Kaya nga sabi dito, White House, Crypto Summit on Clarity Act is tomorrow. Deal almost ready. So mamaya nga tong alas 10 ng gabi, tinanong ko kay Grok. Both the Coinbase CEO and senior regulators like CFTC Chair Michael Selig have recently signaled they're down to a small list of remaining issues on Clarity Act. So onti na lang daw yung problema nila dyan. If compromise is reached until March 1, the bill could reach the President's desk very soon. Ayan na, no? So napakalapit na yan. So ito mga idol, baka sabihin nyo kasi, puro good news lang yung news natin o binabalita natin sa XRP. Which is etong sinabi dito ni LJ Luke, ni Luke Judge pala, sorry. Sabi niya rito, confirm this partnership is real. No, may mga partner nga yung Ripple sa European Bank. Pero, a top 10 European bank with 1.8 trillion in asset does not follow XRP Ledger Community Norms or NISTs ba yan? O NISTs? And has their own compliance recs and requirements siguro yan. And time scale for announcement. So ano ibig sabihin nito, mga idol? Ang ibig sabihin yan, yung mga big banks, hindi porkit ka-partner na nila yung XRP Ledger o yung XRP, doon na agad sila. Hindi ibig sabihin na kumbaga naging partner na nila yon, magpo-full force na sila agad sa XRP Ledger. Hindi. Meron pa rin sila mga sariling diskarte. Meron pa rin sila mga sariling rules. 'Di ba? Hindi nila basta-basta gagamitin yan dahil nga sa regulation. So medyo magulo pa kasi ngayon 'Di ba? So once na sobrang linaw na nang nangyari, lumabas na yung Clarity Act natin, siguro may chance na tumodo sila, pero sa tingin ko hindi pa rin totoo 'yun. Pero sinasabi lang dito, oo, legit yung partnership, pero hindi ibig sabihin na partner na nila yan, so solid na sila ron. Bubuhos na sila lahat. Dahil nga bago lang yung ganitong sistema, unti-unti nilang pinag-aaralan yan. No? Meron comment dito na saan ba yun? Sabi dito, the key points of the post, the bank operates on its own regulatory compliance timeline and doesn't follow typical crypto or XRP Ledger community norms for quick announcement or hype. They move slowly, di ba? And deliberately due to being a heavily regulated traditional institution. So don't expect flashy press release right away. Official confirmations come when they meet internal requirements. Bullish long term, pero bullish talaga to long term kasi legit na partner na nila yan. Meron silang 1.8 trillion kaya lang syempre hindi pa ina-announce o hindi pa tinotodo na ito na, game na, banat na, ganon. Sabi dito, what it means is just because the XRP Ledger now has permission domains open, they want naturally tradition over from RippleNet right away. Kumbaga hindi agad sila lilipat doon, syempre. Kakaano mo lang di ba? They have their own compliance rules and timeline. So ayun, which is totoo 'yun, no? So ngayon, nakipag-partner, which is good, pero hindi pa 'yun yung talagang hindi pa sila tumotodo, kumbaga. Yeah? At eto naman, sabi dito, SEC to decide soon on a new crypto ETF featuring XRP. Ito ano lang to, kumbaga partner o ETF ulit, nag-apply Row. Ayan, meron din silang 1.8 trillion. Diba? So ito na, ito isa rin to ito yung last news natin Alam ko, ba't ko ba nilagay ito dito? Malupit ba to? Coinbase just changed the game for X. Ito. Ang galing ng ginawa ng Coinbase dito. Sabi dito, just change the game for XRP and Doge holders, no? Ito na, may mga hold dyan ng Doge at XRP, Cardano, and Litecoin. Bakit? Nag-announce yung Coinbase na they accept as collateral borrow up to 100,000 in USDC. No fixed payment schedule. Kumbaga, pwede mong gawing collateral o sabihin natin para sa in layman's term, madaling salita,
pwede mong isanla yung coins mo. Tapos walang fixed payment repayment schedule. Kumbaga walang date kung hanggang kailan mo siya babayaran. Basta mabayaran mo siya. Ganun 'yon. Tapos sabi dito, ang pagkakaalam ko, halimbawa meron kang $10,000 na halaga ng XRP sa loob ng Coinbase. Pwede kang mag-loan. No, as ako ang gagawin mo collateral si XRP, pero ang makukuha mo lang is halos wala sa kalahati, pero almost half. No, kung meron kang $10,000 na halaga ng XRP, pwede kang mag-loan ng 4,900. Parang ganoon. 4,900, no, makukuha mo. Kumbaga, ilo-loan mo 'yon. Pwede mong loan 'yon, tapos pwede mo siyang bayaran kahit kailan mo gusto. Basta make sure lang na hindi mo nababawasan o ginagalaw yung iniwan mong collateral. Parang sinanla mo nga. 'Di ba? Kunya sinanla ko yung $10,000 dollars na halaga ng XRP ko, tapos binigyan ako ng 4,900 na loan, 'di ba? So, makaka-access ko lang ulit yung 10,000 na halaga ng XRP ko pag nabayaran ko na yung yung aking niloan na 4,900. Pero kahit kailan mo bayaran yon. So, ang mangyayari nun, parang meron ka pa ring 10,000 na halaga ng XRP, no? Doon sa Coinbase, kahit kailan basta mabayaran mo yung 4,900 na yon. Di ba, kunyari, wala kang pera ngayon, na pag nagkapera na lang ako ulit, ipon na lang ako. So, ang mangyayari, pag nakaipon ka ulit ng 4,900, makuha mo na ulit yung 10,000 XRP na halaga ng XRP mo. Mas maganda yun, paano kung lumalaki yung presyo ng XRP, di ba? So, nag-loan ka ng kalahati, ginamit mo sa business, halimbawa na, ginamit mo sa business, tapos, yung pinagtubuan mo nung iniipon mo para pambayad mo sa XRP mo, matubos mo yung XRP mo, pero habang tumatagal, lumalaki yung presyo ng XRP. So, kung tubusin mo man, yung halaga nyo, kunyari, dati, 10,000 XRP, halaga lang nun. Baka pag tinubos mo na yun, hindi na 10,000 yung yung halaga nun. Di ba? Ay magkano ba yung 10,000 XRP? Tingnan nga natin. Oh. 800,000 siya ngayon. No, yung 10,000. Ay, hindi. Dapat USDT nga ito, USDT. 10,000 USDT. 7,000 XRP. No? Paano kung hindi na 10,000 yung halaga ng 7,000 XRP mo pag lumipas yung panahon, pag tinubos mo na siya? 'Di ba? So, yun lang yun. So, maganda yung na to, ginawa ng Coinbase, no? So, yun. Diba? Pero sa lang to mga idol sa US, kasi sa Coinbase lang sa US lahat ata pwede, pera lang sa New York. Ayun yung sinabi dun sa nabasa ko. So, sana magkaroon din ng ganito sa Pilipinas. No? Kaya alam mo, malabo pa sa sabaw ng pusit na magkaroon tayo ng ganito sa crypto. Malayo pa tayo pagdating sa mga ganito. Wala pang matinding crypto exchange sa atin na pwedeng gumawa ng mga ganito, no, mga idol. So, ayan. So, punta tayo sa ating mga comment nyo. So, medyo maaga pa ngayon, mga idol Kasi kailangan nating maaga na mag-upload dahil paggabi, hindi ko na masingit yung upload ko. Real talk. Joseph Berdin, shoutout sa'yo, idol. Si Ray. Lods, yung 589, I think yan yung magiging price ng XRP in the future. Pwede. Satoshi's Dr. Kokalsis. Pyrocus, Boss Jeb, palitan mo yung WhatsApp mo na yung WhatsApp, mga ka-hangover. Mas pwede yung hangover. Di ko na nga nababanggit yung Sugar Hits, nakakalimutan ko na. Anak ng Sugar Hits naman. Nakakalimutan natin. Enjoy na enjoy, Lods, at shoutout po, always watching, at salamat po sa update, sabi ni Phil Habis, no? Lods, ganda ng news pero bagsak pa din. Yes, oo nga, hindi nga natin sure. Hindi pala ako yun na. No, binibigyan ako ng chance dito. So, kanina kasi, alam nyo, medyo busy kasi ako, marami akong ginagawa. So, gusto ko sana yung matsyempohan yung mga ganito.
Kaya lang, hindi ko na-tsempohan kasi pag tinitignan ko, nakaka-recover na. So, kanina nag-start tayo, mga nandito pa to eh. So, ngayon bumaba siya, oh. Yan, mamaya. Ilang beses na, ayun, si Rodel pala yun, si Rodel, si Phil Habis, always shoutout si Idol. Si Marl Castro, ilang beses nang nagkaroon ng bad news at sabi mag-zero crypto kaso lalo dumami ang adoption. Tama ka dyan. Lisa Yongson, always shoutout sa iyo, madam. Isang galaw lang ng beta test coin tapos ang karir. Position na ako ng 0.1 sa spot boss. Kahit 1,000 lang na beta test coin. Si Mikey De La Cruz pala to. Swing trade muna ako, Boss Jeblo. More power. Shoutout sa iyo, Idol, Si John Morant, shoutout Sugarette. Ayan, buti pa si Idol gusto yung Sugarette eh. Magiging panalo na naman ang FLM ng Jeblo News TV. Ano? MG Gaming, panalo na naman ang FLM. Si MG Gaming. Oo, kasi laging panalo yun eh. Ikaw ba yun? Ano na dito? Noon ang pinakamakalat, Noon ang pinakalat pala yan. Noon ang pinakalat ng XRP Army, SBI Holdings, bumili daw ng 10 billion XRP. Tinanggi ng CEO si Kitao na hindi totoo yan. Binalita ko yan 'Di ba? Tinanggi yan ng CEO pero mas maganda 'yung nangyari. Hindi pangit, no? Nilinaw niya 'yon na hindi 10 billion which is 0.9% ng Ripple. O, 'di ba? Mas malaki 'yun. Ngayon, BlackRock naman ang bumili. O, ayan. Tingnan natin. Si Golden King yan, Si Ernesto, shoutout sa iyo. Si Arnel, sa Pitanan. Ayan. Good morning, Sugarettes. Ayan, si Idol. Shoutout sa iyo, Idol. Sugarettes. Ayaw na sa crypto. Iwan ko na lang yung akin. Lugi kapag nagbenta, ipit. O, ayan. Relax lang. Don't panic sell. Ayan, sabi nga nila. Si Romel, mga ba Edwin, si Disley, ayan, always shoutout, Idol. Sir Jeblo, opinion naman dyan sa controversial na si Saint Albin Aragon. At ang kanyang mga opinion sa pagsali ni Sex Bomb Girl IC. At ang opinion din ni Sian Gasa, Wilma Dasent at Tony Poller sa kanya. Sama na rin ang latest chismax kay Michelle. Alam nyo mga idol, dito na lang tayo kay Aragon, no? Kasi napag-usapan namin yan na nakaraan. Yung mga tropa kong chismoso, lalaki ng katawan chismoso eh. No? Parang may saltik na daw siya. Actually, hindi ko naman talaga siya napanood. Yung interview, hindi ko napanood. Nakikita ko lang sa post. Kasi, mas gusto ko maghanap ng news sa crypto kaysa sa mga chismis eh. Kumbaga, yun yung pinag-uusapan nila. Tapos nakita ko, sabi ko nga, meron nga niyan eh, di ba? Yung parang yung, ayun nga, yung pinagbabawalan, na ganito ganyan. Tapos sabi ng mga tropa ko, parang may saltik din, tsaka dating addict daw yun eh, ganito ganyan. So, wala akong masyadong alam sa kanya, pero ayun yung sinabi ng mga tropa ko, parang may saltik daw siya. Di umano hindi ako nagsabi Di umano, mga idol. Tapos, yung nabasa ko rin yung kay Sian Gasa na merong baka meron daw ginawa yun eh. No, parang meron siyang something na ilalabas si Sian Gasa tungkol doon eh. So, hindi natin alam yun. Medyo ayoko masyado sa chismis. Pero, gusto ko naman ng chismis. Kaya lang, hindi ko lang gusto yung ngayong chismis na to. Ayoko dyan. Pero yun nga. Mas gusto ko pa rin kay Michelle D. Matindi yan eh. Di ba? So, ayan, kila Michelle D, mga lods. Galawan na talaga ng mga mayayaman yan. Kilala nyo ba si Pooch? Ng Death Threat at ng Geta Dogs? Hindi ko tulala kung saan siya. Geta Dogs ata. Yung mga kinakanta nila doon na ginagawa ng mga konyo, alam niyo yung ilibing ng buhay ang mga sosyal. So, yung mga mayayaman talaga, may galawan talagang ganun dati pa yun. Di ba? Yung ilibing na buhay ang mga sosyal. Tas yung rap nila doon medyo bawal sa magulang, no? So, pag pinakinggan niyo yun, ganun yung ginagawa nila Michelle D nila, no?
So, hindi na bago yan, mga idol. Matagal nang ginagawa ng mga konyo yan. Yeah? Moto, 5062. Boss Jeb, bakit sa Tandem XRP Ledger nakalagay hindi XRP? Same lang ba? Ano? Boss Jeb, bakit sa Tandem XRP Ledger nakalagay? Hindi kasi, wala kasi, iba kasing sa akin eh. Trezor Safe 5 ako eh. Paano XRP Ledger? Yung XRP Ledger, mga Lodi, parang ano yan, yung ano nila yan, technology nila yan eh. Di ba? Paano XRP Ledger? XRPL nakalagay? Sabi ni Moto yon. Si P-Max, ayan, shoutout sa'yo. Si Jasperson, ayan, bodega tayo, idol. Si Ray Pin Moco, shoutout si Clavis. Nagbebentahan sila parang gaya nung bago mag-pump ng malaki noon. Sana nga, idol. Patay ngayon si Panot, kaya pala pinag-iinitan niya yung Ripple nung nakasek pa yan si Gary. Meron pala siya connection kay JE at nakaplano pala yung case ng Ripple sa SEC. Tama ka dyan. Nagkakaubusan ng XRP sa market, meaning tataas ang value ng XRP niyan dahil sa low stock, high demand effect. Sana nga. AI battle na yata ang nangyayari ngayon, yung tipong pagalingan ng AI performance. Sana lang hindi magkaroon ng self-aware na AI gaya ni Ultron sa Avengers. Medyo delikado pag si Ultron, no? Kailangan natin ng Avengers pagka ganun, mga lords. Lalo na ngayon, yung news natin ngayon tungkol sa AI. Diba? Ang lupit ng mga news natin ngayon sa AI. Sa Bonk Inu, din boss, meron bumili ng bilyon na halaga ng Bonk. Normal lang yan ngayon, Idol Rachel Jane Alpache. Share ko lang TV. Dapat pa nga mamili, daming na FUD. Ready for financial reset, kaya ganyang bumili ako ng BXE at Phoenix, mga XRP Ledger coin, sabay-sabay yan. Oo nga, meron BXE. Hindi ako, wala ko nun eh, yung BXE. Si Bibo, shoutout sa'yo, idol. Si Stephen Andre, si Nochi, si Santos Jandel. Grabe, hindi nag-champion si Santos Jandel. Si Monkey de Dracula. Ginawa nila yan para maraming mag-short, tas isusweep nila. O, sabi ni idol. At ang nag-champion sa atin, si Engineer Lloyd Cortez. Grabe, mukhang lagi nag-champion sa atin yung si Engineer, ha. Engineer, mukhang lagi ka nakabantay, ha, idol, ha. Shoutout sa'yo, magandang gabi. So, ayan ang news natin ngayong gabi. Kita-kits tayo bukas, mga idol. Sana huwag nyo kalimutang i-like ang video. Sabi ko nga, napaka-importante ng like, palambing lang, palike ng video natin. So, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At syempre, sana mag-subscribe kayo dito sa Clovis Gaming dahil magla-live gaming ako dito. Mga lods, pwede tayo magkwentuhan dito sa channel ni Clovis, okay? So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up, what's up? yeah!